Good evening, everybody. I intentionally want to make this video because recently I encountered somebody nga nag-struggle gid in town sa iyahang journey paadto sa another country. Kana bang you have everything to support. Back then, isa ka maayo kaayo nga person, maayo ka nga estudyante, you are so brilliant, pero karon sa imuhang journey going to another country, mura ba gi-challenge ang imuhang journey, di ba? Daghay mga pangutana sa tong kaugalingon, am I enough for the position? Unsay problema nganong ingon ani ka difficult ang ako ang journey paadto sa another country? You know what, mga my dear? Pag moingon magud ta og ganang nakadesisyon na ta moadto sa another country, nag-vary gyud ang atuang timeline. Unsahay di ta kasabot, I've been there. Grabe ang ako ang struggle pod katong nag-start ko back in 2021. Actually, ang exact time gyud nga nangandoy na gyud ko or gi-push na gyud ako akong pangandoy nga moadtog another country. That was in 2021. Ni fight na gyud ko adto. And then kadto nga point sa akong career, swerte ko because pag-apply nako sa Taiwan, automatically nadawat ko. Pero dili ingon ana kasayon ang akong pag-ambak from the Philippines to Taiwan. Grabe kadugay na akong pumaabot. It took me more than a year. Believe it or not, ingon ana kadugay ang akong gipaabot. Imagine ha, nakadawat ko og congratulation from the program TFATP June of 2021. Unya kay pandemic man lagi to siya. So pagkadawat na ko sa confirmation nga nadawat ko, nagsarado ang border sa Taiwan. So no one can get in. At itong panahon na, nagsarado sila to the world. Kay grabe laging pagkuyanap sa pandemic. So mura kong nahagba, miskinaan na untana ni sarado. After ano mga my dear, pagbalik sa tanan, mga bandang September I think or October to siya, nga murag ni balik ang sitwasyon sa kalibutan, ni open ang Taiwan sa world, so naghinay-hinay nagsulod ang mga foreign teachers from different countries in the world. Isa pug ko sa nakadawat og eskwelahan adto nga time. Pero grabe gyud ka mapaglaro ang tadhana kumbaga. Unya nanarap ako sa punto adto nga grabe na pong lisuda sa akong kinabuhi in the Philippines. So wa nagyud ko kasabot sa akong gibati adto nga time. So ano ko, Lord, unsa man giplano nimo sa ako kay ani siya. Natagaan kong eskwelahan adto mga bandang September or October in 2021. Lipay na kako, super excited na undergo tanan. Even ang medical check-up in Davao City, humanan ako siya. Pagkabandang mga February of 2022, ni shaky naman po ang ako ang sitwasyon. Aduna naman po'y murag na feel na ko nga dili na po ko kadayon because na ay certain document nga wala masabdan sa akong eskwelahan here in Taiwan nga niabot sa punto or nag-lead gito siya nga wala nako makapadayon atong eskwelahan. Wala man gid kasabot ang akong school. Bisag unsaon ako pasabot, daghan ako gisend nga mga document, explanation, blah 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 and so on. Ambot lang kaha, maybe they don't like me, mao nang gi-question ko nila. So ang nahitabo ato mga my dear, March of 2022, gi-cancel nila ang akong contract. Human na gud mig-sign sa kontrata adto. Gi-cancel nila ang contract nako and then wala. Nag-sorry sila. Yung ko mahimo kay naaram ko sa Philippines. So gidawat nako ang tanan. Pero grabe kasubo sa akong paminaw ato. Ang ako lang advantage ato nga time, never manggugong nag-announce, wala ko nagpahibalo sa mga katawhan sa palibot, only to my family ragyud and my best friend. Sila lang ang nakahibalo, wala ko'y post sa Facebook, wala ko'y my day, wala gyud ko'y mga hint nga aduna na ko'y gihimo nga hakbang nga mo abroad. Ana, gihilom lagi nako ang tanan. So, March of 2022, gi-cancel akong contract. Gi-cancel akong application sa ilaha. Pero, kay ang TFATP may nagdawat sa ako, it's not the school. So, padayon gyapon akong journey. Kaya mangita matuglain ang TFATP o another school. So, ang gihimo sa program, gi-email ko nila nga
pagpaabot kay maghatag mig another school sa imuha. Kaya ako mag-report dito nga gi-cancel ko sa ako ang school. Somewhere in Taipei to siya ang pinakauna na kong school here in Taiwan. So ana ang nahitabo. Karon from March of 2022 gapaabot ko akong huna-huna ato mga my dear, dili siguro ko i-allow ni Lord nga mo abroad. So focus ko sa akong trabaho sa DepEd atong time. Pag-abot og March, April, May, was gyud kaayo. Wala gyud any kanang mga kasikas nga Jopert, you are about to go to Taiwan, blah blah blah. Wala gyud any communication from TFATP nga akong nadawat. Pag-abot og first week sa June, while busy kay kong sort sa mga modules ato nga time, kadawat mo kong email from the program. Dili na congratulations or whatsoever. Diretso, school placement dayon. Nakabutang dito sa school placement na ko nga, kung dili mo contact ang akong school, after a week, ila kong i-inform na ko ang program para ilang i-communicate og balik ang eskwelahan. Kaya siguro na-feel po nila akong frustrations nga it took me kanang dako nga panahon para intahon makapadayon. So karon after 7 days mga my dear, wa pag yun intahon ko na communicate sa akong ikaduhang school. Mura na pug kog naluyahan. Ingko huy, unsa naman pud ni, murag makulbaan naman pud ta. So akong gi-email na po ang TFATP telling them nga wala ko kadawat. So gi-email sa TFATP ang school nako. After sa communication, didto dayon ni email ang akong eskwelahan, gitagaan ko nilag line account sa akong coordinator. Unya from June, July, August, September of 2022, maogi na nga buwan nga nakatapak ko aning Taiwan for the first time. Dugayng panahon, again, more than a year, bago nako nakuha ang akong pangandoy. Ingon ana gyud ang ato ang agihan, dili man gud parehas ang ato ang journey. Matingala ta, some people, it's easier for them to go to another country. 3 months lang nakalupad na, 6 months lang nakalupad na, or even lesser than that, naana sila sa another country. Lahi-lahi gyud ang atong timeline. Unsay akong gusto ipasabot sa inyo? Ang timeline manggod, kaning perfect time nga atong giingon, dili man gud gikan sa ato, nor to any people around us. Gikan mi siya sa Ginoo. Ang Ginoo may maghatag na to ani when the time is right for you to go. Kabalo ang Ginoo, safe ka diri nga lugar. Diri ta ka ibutang kay mauni magahatag sa imo og more blessings and protection. Muna nga kita mga my dear, once gani nga murag napay ni bars atong mga pangandoy, dili ta maka-move further, daghay mga pagsulay, ayaw i-decline imuhang pangandoy. Do not withdraw, do not surrender. Kadili man na siya mo ending. 'Di ba? Gitagaan ka sa Ginoo og kanang chance nga mo reflect pa something nga you need to discover, something that you need to understand sa imuhang kaugalingon. Wala nagpasabot nga gi-deprive ka ni Lord. Wala nagpasabot nga dili ka love ni Lord because nadugay ka. No. Ako nagbasol. Pag abot na ko diri 2022, what a beautiful school and community ang akong na-encounter. Love ka ay ko nila. Although dili perfect, pero nindot ang akong kahimtang. I stayed at school for 3 long years. Ingon ana kanindot ang journey once nga ang Ginoo ang maghatag sa atua. So sa mga nag-struggle karon sa ilahang mga journey going to another country, ayaw gid mo og surrender. If you can understand this video, gwapo kay nga meaning nga akong gipasabot sa inyo. Ayaw mo og surrender no matter how difficult it is to go to that point, to go to that country. Ayaw gyud surrender. Padayon kay adunay perfect time nga giandam ang Ginoo para kanatong tanan. Padayon nga pagampo, saligi ang proseso, saligi ang Ginoo ihatag sa iya hatanan. Gibuhat naman nimo imuhang part. Now, you give that one to the Lord kay siya ang mopahiluna, moplastar sa tanan natong mga gidesire sa kinabuhi. That's all. See you again tomorrow for another meaningful conversation. Bye.